morning! Happy Sunday and have a blessed Sunday, guys! So, yun. Sana nagsimba kayo or magsisimba kayo. And tagal mag-upload ng video ko kahapon. Ewan ko ba? Anyway, gamit ko ngayon is yung kasi sale sa Revlon. Gamit ko yung whip, ano ba yan? Basta yung whip nila na cream. Ang ganda. Maganda nga. Ewan ko, maganda ba? Ewan ko lang. Sana maganda siya. And tignan ko muna. And yung yung za BB cream ko, nire-upload ko kasi mabilis daw yung salita ko. Inedit ko kasi akala ko pag review kailangan mabilis. And anyway, sabi naman ni Ate Ivy, okay naman daw na medyo matagal yung review kasi review naman siya. So, nire-upload ko, nilagyan ko na ng background music, kaya paantay na lang. Pero alam ko namang mauna yun. And nag-simple makeup lang ako today, and pink lipstick lang, yung dull something sa, ano ba yan? Hindi ko kasi natatandaan talaga yung mga shade, guys. Basta sa Wet n Wild siya, yung pinaka-pink, parang dull pink siya. So, yon. And pupunta na ako kay Heinz ngayon. Papagas ulit ako kasi kahapon ang traffic, grabe, as in sobrang traffic. Kawawa nga tong si Bratty. Bratty kasi name ng car namin. Kawawa naman si Bratty kasi pagod siya kahapon, sobrang traffic pa. Kaya next week pahinga muna. pahinga muna. Hindi na ako nakapag-blower or what ng hair, bahala na. Visible na naman ata ang aking eye bags dahil sa pagpupuyat na ilang araw na, pero mamaya babawi kami ng tulog. And ayun lang. So guys, alis muna ako and bye! Hi guys! Dito na kila Heinz and magka-coffee muna kami, and ang breakfast namin today is ano ba to? Malaking bread. Wow! And kesong puti. Ayun ko, kasan galing? Sana masarap. Masarap ba? Super sarap. Super sarap doon. Nagsushoes siya ngayon. And 8 o'clock na. Kailangan mga 8:15 at least or 8:20 makaalis na kami dito para maaga kami sa church. And may maupuan kaming maayos din sa gitna. Kasi mas masarap pumesto doon eh. Kasi sa gilid marami laging batang umiiyak, kung ano-ano. Kaya maraming distraction. Kaya kain muna kami, guys. See you later. Ang laki ng Ford dito. Ford Alabang. Lilipat na yata sila. Dati silang nasa Molito. And para wala na talaga sa Molito? Lumipat na pala talaga. Grabe yung weather ngayon. Parang uulan ng malakas, na sobrang lakas. Ayun yung mga jeep na pasaway. Sana wag silang harangan. Wag silang humarang dito. Ayan. 8:45 na. We still have 15 minutes left. Go, go, go. Ayan, dito na kami sa festival. Malapit na sa festival mall. Taring mga buildings dito. Oh. Yan, Vivery Hotel yan eh. Doon, Crimson Hotel. Ayan. Swerte ngayon. Sakto ang stoplight dito. Green, yellow, and red. Woohoo! Dito sale park na kami. Lahat ng mall natin, sale. O nga no. Sa 29, 30, 31 din sale sila. Dito, oo. Sa SM. Sabay ng SM. Kasabay po. Guys, naglalakad na kami ngayon. Nagsuot ako ng blazer. Suot ko yung blazer ko. Kasi medyo malamig eh. Kaya baka rin malamig din sa church. Para kung mainitan man or what, diba? Safe. At least meron akong backup. Pag ganito, tanggalin ko lang. So, nakamadali na kami, 6 minutes. Never gives up, never runs out on me. The love never fails, it never gives up, it never runs out on me. The love never fails. Ang kasiyahan ay pansamantala, pero ang kagalakan ay pansamantagal. Ang kasiyahan ay idinidikta ng mga panlalabas na pangyayari. Ang kagalakan ay nagmumula sa puso at galing sa Diyos. Yun po. Now, since pinag-uusapan natin na ako! Pupunta ako sa happy hour! Pero alam naman natin, pagkatapos nun, hindi na siya happy. Bakit? Masakit ang ulo dahil sa hangover. At hindi lang yun, hindi siya happy. Bakit? Nabubog ng asawa dahil ginastos lahat sa pang-inom yung kanyang sweldo. Sasaya na ako. Kasi si Solomon ganun eh. Kompleto siya, men. At sabi niya, lahat ng gustuhin niya, meron siya. Pero still, he found that life is meaningless. In fact, never has money enough
we're not talking about of just money as money, but sabi, whoever loves money. You see, money is not the root of evil, it's the love. Now, if you believe na masama yung pera nyo, tandalin nyo sa akin, pababaitin ko. Pero wala, bawi ang. Loves money. Hindi sabi, whoever needs money. Sabi, whoever loves money never has money enough. Are you still here? Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is what? Meaningless. Naalala ko ng bata na minsan tinatanong ko, ba't tayo mo pa pagkasawa? Sabi niya, Pastor, I wanted to be, financially stable. So I asked him, how much is financially stable? Hindi sila makasagot. Do you know why? Because as far as the Word of God is concerned, there's no such thing as financial stability. What God is looking at for us is financial responsibility. Yes. That we would be responsible with, regardless kung magkano yan, that we would be responsible with, that we would be good stewards of those finances. Are you still here with me? Yes. I mean, marami akong kanilang mayaman na hindi makatulog. Sa totoo lang. Bakit? Takot silang mabawasan yung kayamanan nila. Oh. Marami naman nagpapayaman. Yun nga lang, nakakalungkot. Pera natin ang ginagamit. It doesn't mean na hindi ka masaya sa bahay. Magkahanap ka ng kasiyahan sa labas ng bahay. It doesn't count. Why? Because neither men or women can never give you happiness. Ay, naku, Pastor, magka-jowa lang ako. Ako'y sasaya na. Hindi baka maloka ka. Trabaho. Pastor, magkatrabaho lang ako. Sasaya na ako. It doesn't follow. In fact, maraming may trabaho. Nagigil na sa trabaho nila at gustong umalis. Hindi lang makalas na wala na sa mapapasok ang trabaho ni iba. Are you following me? Okay? Look at this. So I begin praying. Tama ba? Sandali lang. Ang kasiyahan, ito yung larawan ng kasiyahan na i-offer ng mundo, ay sandali lamang. Kunyari, halimbawa, naalala niyo yung mga bungee jumping, mga adrenaline na, ala niya, di ba? Gusto maraming tayo, nagbabayad sila para takutin nila yung sarili. Eh, kaputol yan. Bakit? Sama mo na si Lord. Naibigan niyo ba ako? Droga! Masaya ka lang pag may tama ka. Oh. Tama ba? Ano mang bagay, physically, psychologically, ang effect nito will not last for long. Amen. What else? Ang ino-offer ng mundong ito na happiness is unpredictable. Meaning, no guarantee what will really bring happiness in life. Walang garantiya. Si paring Mike, because the pursuit of happiness is unending. Hanap ka ng hanap. In short, there will be no satisfaction. Tama ba? Yes. Gusto mong kumita ng malaki. Kumita ka ng malaki. Ay, kulang pa rin. Kami na nilalabas, iPhone 50. Ito mo nang gawin, tsako! Tsaka. Pag may bago ka, naalala ko ako din ako. iPhone, first time ako nagkaroon ng iPhone, lagi kong hawak. After a few weeks, tapon-tapon mo na lang. Bakit? Wala na excitement. Correct. Excited ka lang pag bago. Kung bibigyan niyo ko bago, ba excited ako, syempre. Hindi ko may tatanggihan kasi ayoko kayo ma-hurt. Imagine, David glued at iron white versus Snow White. Versus Snow White, my goodness. Makapag na ba? Kailangan magkulay suka ka. In short, no satisfaction. It doesn't matter whether marami o kakaunti. It's just a perspective. Now, if you put God in everything you see, everything you have, everything you experience, then that will bring joy. Amen. Kaya Correct. sabi, the joy of the Lord is what? Your strength. But if we base our happiness doon sa mga dinidikta ng labas, then your joy will be zapped from life. You still here with me? It's not something we can earn, acquire, or achieve. No. Bagal naman. Dito pala kami sa
Bacolod Chicken and Barbecue House. Yan. Nagkukwentuhan sila. Ngayon siya pa si Mami. So, ayun yung mga food nila. In-order ko tong forever kong favorite. Pork barbecue pizza. So, 125 with drinks and rice na siya. Ayan. Sasawa na ka dito? Affordable naman. And meron na siyang meal. Kaya okay na siya. Gardens, ay ba yan? Sila, group meal ay family. Family meal din sila. Never wear white socks though. Wala yung rice nila, parang buttered rice and yung pork barbecue. Ay, cheesy, naalala kita sa atsara. Alam ko gusto mo to. Pero hindi ko kakain yan. Si Heinz kakain yan. Yung sisig niya. Idol niya ng pork eh. Guys, ang ganda naman ng ilaw dito. Natural light. Oo, ganda pala pag natural light. So, dito kami ngayon sa baba. Maraming may mga maliit na tiyanggi lang here. And may tingin-tingin lang. Ganda ng panso. Wait lang ha. Ang ganda ng ilaw. Tingnan mo. Ang sarap ang review, no? Yeah. Nakikita lagi ilaw. Nawala na. Fake. Ganda. Ano siya? It's buy 3 for 1,000. Rugged lang, no? 1,000? Tatlo. Eh, baka hindi fit sa akin. Ito pala kami ngayon sa Daiso. Inaantay namin si Mami tsaka si Sandra. Ano yan? Love message. Arte, you're so cheesy. This is my small gift for you. So this is how I'm gonna serve your coffee. I'll place it like this, and then turn it Love around. message, and then this is my small gift. And then let her sip her coffee. Teka, parang may ano ka. Hindi ka nagsashave ngayon. Parang ewan. Pang tilite. Dahil joke lang. Ay, parang gusto ko tong gantong mirror sa bahay. Hello! Hello, guys! Alam mo, guys, feeling ko bloated ako today. Kasi, pag 1 week before ka talaga, hello! Pag 1 week before ka talaga magkakaroon, no? Parang bloated ang feeling. Yun talaga. Di bale. Hi, guys! Ayun, nandun na kami. Palabas na kami ng mall. And bumili lang sila Mami sa Daiso ng kung ano binili nila. Inantay lang namin sila. Sandra! Ayan si Sandra, yung bunso nila, Heinz. So, dito kami sa car and magpapagupit muna siya ng hair. And then, pupunta kami ng Alabang para bumili ng DQ Slash. Di kami ngayon sa DQ Slash. Kasi mainit din and ang sarap. Flush? Slash. Ito. Hey guys. So, Naka-plain lang kami today kasi mainit eh. yeah. Pero nag-blazer ako kanina. Speaking of blazer. Asa yung blazer ko? Asa na? Naigaw mo sa loob? Bukas na lang. Kunin mo na ngayon. Hindi ako mag-blazer. Nakachinelas na ako eh. Alright. Sorry guys. Sorry. Oo, sabi ko nga. She removed her wedge. Yes, naka-sleepers na ako. Ba yan? Mukha ganun. Naka-sleepers na ako guys. And ayoko naman mag-mall lang naka-wedge, diba? Ang hassle. Ang sakit sa... Medyo dumidilim. Ang sakit sa feet, diba? Kaya ngayon... Kaya ayun, sabi ko. Kaya ayun. Iba na. Sabi ko, ako na ba magdadrive? Sabi niya, wala daw akong gagawin ngayon kung hindi magpahinga, umupo lang. Sit back and relax. Kasi naawa siya sa akin kahapon. Hindi sit back and relax. Sit back and enjoy the ride. Okay. Ganun din yun. Diba? Ganun din naman yun. Huwag mo kasing gawin komplikado yung buhay. Why? Gusto pa ng malalim na explanation eh, no? Ang sakit, sumasakit ulo ko sa kanya eh, minsan. And grabe no, ang ganda ng message kanina. Wala lang, nakarelate lang ako sa message dahil nga, nung last week lang, sabi ko, parang gusto ko na ng bagong camera and antayin ko na lang yung S6. Hindi na lang ako magpasalamat na naka S5 ako, diba? So, Alam nyo guys, what we have learned sa church today is that only Jesus can give you the true contentment and happiness in life. For example, let's say you have all the money in the world, you have all the women in the world you want for the guys. Let's say you have everything, house, car,
power, fame, and everything. But the end of the day, if you think about it, you'll realize that life still is meaningless. Life is still incomplete because only Jesus will be the one who's gonna give you the true happiness. Tandaan nyo guys, magkaiba ang kasiyahan at ang kagalakan. Happiness comes from happiness is dictated basically by the things that happen around us. Like for example, so kinasal ka, so happy ka. Let's say malaki sweldo mo, happy ka. Pero ang kagalakan or joy is only Jesus can give that sa'yo. Yes. O, diba? Word of wisdom from Heinzer again. Now, it's just a sermon earlier. Yes, ang saya. Oo nga, tama nga. Kaya kanina parang nakarita ko and ang dami kong na-realize talaga na minsan, naisip ko nga, nagreklamo ako, sabi nga niya, minsan nagreklamo ka kapag nagsasaing si mama mo ng ng basa-basang kanin kasi hindi talaga ako mahilig sa, lumaki kasi ako sa lola ko, ang sinaing niya, yung buhaghag, yung parang dry na dry. Samantalang yung iba, halos walang makain. Iba, namimili ka na pagkain. Kaya nga. Kaya don't worry kapag nagsaing ka na parang lugaw, hindi na ako magreklamo, wala ka nang maririnig na reklamo, imbis na magreklamo guys, ako, ako i-appreciate ko na lang yun. Alam niyo guys, kanina just to share, sabi ko kanina biniloko ko siya. This is true. Sabi ko, pinaka-white ako kanina, pero sa preaching kanina, puro dugo na ako, puro mansya na ako. Oo, ang daming tama eh. Pero, Again, totoo when naman, people say- masakit, pero totoo eh. Because sometimes maraming misconception ng mga tao pa sabi Christian, perfect yan, holy yan. No, no one's perfect basically. So even though you're Christian, you still stumble and fall sometimes. Yes. But what's good about that is that Jesus is there to always pick you up. Tama. So just repent and ask for forgiveness, and Jesus will go ahead and make things turn around 360 degrees for you. Yes. And sa alay kong sinasabi kapag may problema lang yan. Parang isipin nyo na lagi kapag may mga pagsubok, siguro gusto lang din kayo matuto ni God. Way yan ni God para matuto kayo na para sa inyo rin naman. Huwag nyo masyadong dibdibin. Problema lang yan. Hayaan nyo ang problema sa inyo. Hindi kayo problema sa problema. Just always tell your problems, guys, na Jesus is still bigger than my problems. And Tama. pag lagi nyo isipin, hindi kayo bibigyan ni God ng problema na hindi nyo Hindi nyo kaya? Oo nga. Knows Tsaka, oo, bago pa mangyari yan, alam na ni God yung magiging problema nyo and magiging problema nyo pa in the future. Yeah, so always be happy and just Enjoy life. Sabi nga nila, di ba, YOLO. You only live once. Yes. So, di ba? Kaya totoo talaga yun. So guys, masyado na itong mahaba, 5 minutes. And sana may nakuha ulit kayong tips or may natutunan kayo sa amin. And Yun pa. Yun lang. 5 minutes na. And mag-drive muna siya. Later na lang guys. Bye! Hi guys. Sa mga hindi nakakalam, ito yung Casimiro Las Piñas. Ayan. Yan yung mga cause ng traffic. O yung naka-orange na yan. Yan. galit na galit eh. Sila ang mga nagkakos ng traffic dito sa Las Piñas. Kaya pag traffic, sila lang ang sisihin niyo. Kasi minsan wala ka talagang makikitang dahilan para mag-traffic. O may mga tumatawid pang Doon lang nakatingin sa isang side. sa kabilang side. Parang ikaw yung mag-a-adjust sa mga tatawid, diba? Parang gusto kong inom ng elobo. Ay, mag-i-slash pala Tapos, tayo. mag-drive ka pa? Hindi. Ay, may meet ko pala si Ate Iza. Ay, si Sis Iza Lilater sa district Imus. Finally, makikita na kami. Ang tagal ko ng customer yun. Siguro 5 years na. As in, sobrang happy ako. Kaya, excited ako First time makita siya may ka. meet? Oo, first time. Kasi pag umuwi yata siya, dito nag-order lang siya. Pinapaship niya lang. So, may meet namin siya ni Heinz. So, excited na ako. So, bye-bye guys. Later na lang ulit. Yan, dyan kami galakad everyday, oh. Tandaan niyo ba yan? Alam na yan. Kaya mo lagyan tayo naglalakad, di ba? Pag pauwi galing gym, tsaka Oo. pagpunta ng gym. O, diba? Ako nga naging tayo, never ka nag-feel na samahan ako Ano? sa pagupit ko. Siyempre. Thanks, Jen, so much. Ay, narinig tuloy. Naka-record. Naka-record pa lang. Hindi scripted yun, guys, ha? Oo, kaya nga, sa gumanon ako kanina eh. Oh, diba? Ang sweet. Kasi Yeah. ever since talaga, I magkasama just kami lagi. appreciate the little Oo, things. Kasi thanks ba, parang love. wala lang yun. Ano ngayon? Sa akin, na-appreciate yung little things kasi napansin ko mula nung maging kami, college pa lang kami noon. Hanggang ngayon, never siya nag-fail na samahan ako kahit isang beses sa
papagupit. Oh, ano? In fact, siya pa yung mas pakialamera sa papagupit sa akin. Hindi, kasi guys, alam niyo kung bakit ako naging pakialamera? Never, ever ko talaga makakalimutan. Di nagpakalbo siya, ako nagpa-bobcat ako. Bobcat kasi uso yung bobcat ng 2008. Hindi. Sabi ko, Mga birthday. 9 ata yun? Something, Eight ba? hindi, 8. Kasi January tayo eh. Ah. May birthday mo. Ang birthday gift ko daw sa kanya, magpa-bobcat ako. Yung sobra talagang Ikse. kitang-kita yung batok, yung buong batok na buong leeg mo. Tapos, di siya rin daw new look, pakalbo siya. Ang kalbo niya is 1 to 2 lang. Yung may hair pa. Tapos, yung isang, after 2 months no, nagpagupit siya dun sa may Reyes ata. Hindi ko talaga makalimutan, pati yung salon. Aba, nagulat ako, wala nang buhok talaga. As in, kahit 1 inch lang, half inch, ay sobrang kalbo. Sabi, ano bang ginawa ko? Sinamahan ko siya, pero may binili lang ata ako or something. Pagbalik ko, kalbo na. Sabi ko, ay nako. May sariling style. Kaya, simula rin nun, talaga nakikialam na ako sa mga Yung book hairstyle natin, na dapat speaking sa of. kanya. Ay, alin? Bobcat book mo. Ayan, ganyan. Nakita niyo ba? Front cam kasi yung gamit ko. Kaya yun. Sige guys! Dito na wala kami. Punso. Sarap-sarap po. Kaya lang, puro usok na yun dito eh. Hanap tayo next time. Punta muna kaming sa Buona Luwilier kasi hindi ako kahapon. Hindi ako nakapagkuha ng money. Punta lang may papers. Ayun, papunta na kaming town center pero bibili muna kami ng energy drink. Energy drink ka ba? Hindi, ikaw lang. Ako lang kasi inaantok talaga ako. Gusto pa mag-drive. Malayo. Di pa ako makaget over sa puyat ko. Ang dami rin kasi talaga namin ginawa. Saturday, Sunday, sulit na sulit ang araw. Umaga pa lang, nasa galaan na. Kaya ganito yung pakiramdam ko. Nasa orahan sa gala. Tapos mamaya 8 PM, imimit ko si Sis Iza sa Busy day. Oo, super busy day. Pero at least okay lang yun. Sulit na sulit ang araw. Thank you Lord, di ba? Sige guys. Bye! Ito na binili ko, Labo. Color blue naman para maiba. Alam nyo ba guys, na hindi na kami dumaan pala ng town center. Kasi, Ngayon, nag-shortcut na lang kami dito sa may moonwalk. Labas na dito, moonwalk and then Molino na. So, kundi pa rin, may ilang years na kami may kotse. Hindi pa rin niya alam kung paano dumaan dito. Kaloka talaga tong lalaking to. hindi po ako ganun ka palatandain sa lugar. Lalo pag hindi ko favorite yung lugar na pupunta. Hindi ko na pinakabisado kasi wala akong business para pumunta dito. Di ba sabi sa inyo, mabilis nga dumaan dito. Marami lang hassle kasi maraming, alam niyo na. Tawa kami ng tawa kasi daw kapag daw nagkatampuhan kami, ang gagawin daw niya, hindi daw siya magsasalita. Aalis na lang daw siya bigla, mag-unwind konti, pero babalik daw siya sa bahay. Kaya sabi ko, pag gano'n nangyari, lalayas din ako sa atin, wala ka na ring aabutan. Tapos sabi niya, hindi, pag nag-away tayong gano'n, gawin mo pa rin yung gagawin mo sa bahay, maglaba ka. Sabi ko, hindi ako maglalaba, gugupitin ko lahat ng mga gamit. Wala ka isuso. Lalayas ka, lakas loob mong ikaw pa talaga lalayas. Sige, pagbalik wala ka ng susuot ng lahat gupit-gupit. Hello ka. Dito na kami. Walang traffic. Ang sakit ng pang ako kakatawa. Kaya na pa kami tawa ng tawa din. Na-imagine ko na. Sabi ko, siguro kaya ini-imagine mo yun kasi hindi nangyayari sa atin. Gusto mong mangyari, no? Baliktad eh. Mag-away ka tayo minsan. Kaya ka lang bumili ng Civic. Kailangan daw niya bumili ng isang extra car. Nag-ready na siya na baka daw mag-away kami. Yan speaking Hindi naman nila kita. Guys, natawa kami. Paikot-ikot kami. Kasi dapat 8 o'clock pa kami mag-meet ni Sis Iza. Eh, nag-text siya bigla. Tamang-tama na sa bahay na kami. Pero hindi pa naman kami nakakababa kasi dapat kakain kami ng ihaw-ihaw, mga dugo, isaw, atay ng baboy, manok. Kaya lang, wala eh. Sarado si ate dun. Ngayon, paikot-ikot kami. Kanina pa kami nasa kalye. So, sure na talaga na pupunta na kami district. Finally. Kalaka! Grabe. Kawawa naman. Tinatanong ko kung pagod na siya. Sabi ko ako na
itutour naman namin kayo sa district. Last time yata hindi ko kayo masyado na-tour dun, kaya dun naman. Guys, dito na kami sa district. Ay, dun pa pala sa kabila. Ang entrance. Nakita ko to, naalala ko si Sis Jaja. Mahiligan sa mga ganyan eh. Hey, sugar! Tribal, National Bookstore, fresh yung mga fragrances nila. CR muna kami. Star Wars fans. Punta pala kami ng Payless. Dito ko nabili sa nagtatanong, ilan yata nagtanong sa akin kanina. Dito ko binili yung wedge ko. Payless. Bawal daw dito mag-video pero ito yung mga sizes nila. Size 7. Matigas talaga ulo ko. Bawal daw eh. Wala namang nagbabawal. Ito na si Sis Iza. Finally nag-meet na kami, di ba? Guys, pupunta kami ngayon sa Toby's kasi may bibili lang ko yung pang-ipit sa tiyan. Ayan, 150 lang siya. Waist trimmer. Dito sa kami ng makakainan ngayon. Dito kami sa Manang's Chicken. Ano bang masarap kaya dito? May sandwich lang. Where? Cheesy chicken burger meal. Pwede, no? Kesa mag-rice tayo. Ayoko na ng rice eh. Dito kami ngayon sa Manang's. Wala. First time namin dito to try namin. Ito yung meron sila. Pero hindi kami mag-rice. Burger lang. Ito na lang o-orderin ko. Chicken and spaghetti. Kasi first time namin. Sarap. Kasi parang ang sarap din. Ang sarap ng chips nila. Oh. Yummy! Tapos may dip. Ano kasama dip niya? Mayo po. Oh! And meron pang dip po. Meron silang garlic Yes, Papa. and creamy cheese. Melted cheese dish. Wow! Yung 120 na yung binayaran namin. Drinks and... Wala pa tayong ano eh. Ito na yung food namin. Pareho kaming order. Okay na? Thank you, Lord. Makain na kami, guys. Masarap yung spaghetti nila. Pero, mas, para siyang Jollibee style. Mas matamis lang talaga yung spaghetti ng Jollibee. Pero masarap kasi nagustuhan din ni Heinz eh. And, ano ba sabi mo sa chicken? Ang in-order pa rin namin, spicy. Meron pa extra spicy. Pero, yung saktong spicy lang sabi. Chicken. The chicken is good. Maiba lang. Crunchy ba? Oo, kakaiba lang. Tsaka, hindi siya yung ordinary chicken ng mga Jollibee, mga McDo. Kakaiba. Maliba lasa. Oo, sarap. Kasi meron siyang yung ano ba tawag sa parang sesame? Tapos binabot ko sa... Sesame ba tawag doon, guys? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano, pero alam ko sesame. Sesame. Ewan ko kung ano pagsama siya nila. Ayun, sige. Chicken nila, crunchy. Tama nga si Heinz, kakaibang chicken to. Tapos sa loob niya, pag hiwa mo siya, meron siyang barbecue sauce na lumalabas na. Tapos kakaiba yung lasa. Hindi siya typical na chicken na katulad ng Jollibee KFC. May kakaibang lasa. Masarap. Gusto ko yung lasa niya. Affordable. Affordable. With, ano na siya, 108 kasi in-order namin spaghetti and chicken. 137 or 39 siya. With drinks na. So, mura, di ba?